Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno tungkol sa akusasyon ng fake news laban sa GMA News. Ito, basahin ko ha. The Mayor of Las Nieves, Agusan del Norte, calls GMA Network for irresponsible journalism. Mainstream media talaga ang fake news peddler. So, sinare ni Teo Moreno ang post ni Kai Morales tungkol sa official statement ng mayor ng Las Nieves, Agusan del Norte, tungkol sa alleged child trafficking in Las Nieves. Nadistino ako sa lugar na ito. Makailang beses akyat baba kami. Nasa bulubunduking parte na ito ng Agusan del Norte, ang Las Nieves. Okay, official statement on the GMA 24 oras report regarding alleged child trafficking in Las Nieves. Ito, Mayor yung nagsasalita. Mayor Karen Rosales. We express our deep concern regarding the recent report aired by GMS 24 Oras, which alleged an incident of child trafficking supposedly occurring in the municipality of Las Nieves. Let us state this with absolute clarity. No such incident has taken place in our municipality. By the way, itong municipality na ito nasa liblib na lugar. Katabi ito ng Butuan City. So, Butuan City, yun ang sentro ng Agusan Norte. Las Nieves, bulubunduking parte na ito. Boundary na ito ng Agusan del Sur. Palagi akong dumadaan dito. The video footage shown in the report does not pertain to any location or event within our jurisdiction. The claims as presented are misleading and completely unfounded. As a local government, we work tirelessly to safeguard the rights and welfare of every child in our community. For this reason, we take great offense to this irresponsible reporting, which undermines the integrity of our work and casts unwarranted doubt upon the safety of our town. GMA News, as a national media institution, holds a profound responsibility to the truth. We expect and demand no less than accuracy, balance, and diligence in their reporting. Spreading disinformation on such a sensitive and serious issue as child trafficking is not only careless, but more importantly so dangerous. It distorts public understanding, damages the reputation of law-abiding municipalities like ours, and diminishes the credibility of legitimate advocacy efforts to protect children. We respectfully call on GMA News to issue an immediate correction and to take appropriate steps to prevent the recurrence of such lapses. We likewise urge all media outlets to uphold the highest standards of journalism, especially when reporting on issues that impact lives and communities. The municipality of Las Nieves remains steadfast in its commitment to transparency, public safety, and the rule of law. We encourage the public to seek verified information from official government sources and to join us in condemning misinformation whenever it occurs. Mayor Karen Rosales.
So ito, nakalagay dito picture ng parang child trafficking. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Natin na. Cheryl Sarino, hala, silingan manina mo nga lungsod. Gilberto Bas, Jemmy, ano na, wala daw kinikilingan at prinoprotektahan. Sagutin nyo ang fake news na ito. Mario Sereño Sr., bulok na yang Jemmy, nandyan pa si Arnan Clavio de Repis. Dennis D., tabloid reporting, wala nang verification, pareha sa ABS, sensationalize lang. Kailan ba? Before election, nagreklamo si Senator Tolentino. Biktima rin siya ng fake news ng ABS-CBN. Nailambigit, na-involve daw sa shooting, gun shooting ang mga tauhan ni Senator Tolentino na hindi naman totoo. G6 Bora, kung may fake news law, sarado na ang GMA kaagad. Norman Hover Agbayanay, ba't di pinatawag sa Congress ang fake news peddler na ito? Wala na. Tapos na ang TRICOM. Wala na ang 19th Congress. So, hintayin natin ang 20th Congress. Baka nandyan pa rin si Speaker Martin Romualdez, nandyan pa rin ang karamihan sa mga kongresista. Baka magpapatawag ulit sila ng another TRICOM. Kaya lang, sabi naman, ang pinapatawag, mga DDS vlogger. Kaya lang, believe din ako sa mga DDS vloggers natin. Sa suit, Attorney Trixie Angeles, Kipi Chu, Joey Dibebre, yun pa yun, MJ Kiambao Reyes, Dr. Ethel Pineda, Mark Anthony Lopez, Mr. Real Talker, mga matitigas, hindi nagpatinag. Ngayon, wala na yung contempt order laban kina Doc Lorraine Badoy, wala na yon. Mark Anthony Lopez, ka Jeffrey Celes, wala na. At salamat, nakalabas na rin si Colonel Grijaldo, future PNP chief, pag-upo ni BP Inday Sara sa 2028. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig is mapaayos at magkaroon sila ng mas disenteng tahanan. Panoorin ninyo ang video na ito. Una ni ang atop ni angkol sa matagaan na mo og gero. Una ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. Mga dako na gid kayang buslot sa atop sa balay ni angkol. Ug karon at ako siyang gihatagan og gero. Kagatagan ko sa aming kuan. Galon sa akong mga pangmangkon. Salamat. Salamat. Sa pasyensya ni. Ang gagawin sa Ginoo ug nagtabang sa sin. Natagaan na gud ko kuan. Nagpasyensya ni nga nagatag sa sin. Oo. Salamat. Ug karon kol, pila na ni katuig ang imong balay? Kaping kung kulang 20 na katuig. 20 na katuig. Pero 20 katuig. Kapi na 20. Tinog yun. Oo. So dugay na gyud. Hasta akong mga silingan na sahig magyapon din. Oo. So nagpasalamat ko sa nagpasyensya ni. Kapil na akong pagumangkon dala. Salamat. Pila na ang imong edad day karon kol? Si Cinta na akong inad. 70 na ang imong edad. Ah. So pila imong anak kol? Kuan. Naman akong asawa pero ang akong asawang magulang pito isa ang kanguran. Sara. Ay, isa ra. Oo, so walay ga nakigpuyo lang sa imo nga imong anak karon kol. Naagyapon magluluon Mm. sahay. Wala sila mo luon sa ako. Ay, so nakigpuyo lang ang uban nimo nga mga anak sa imo. Pero ang personal nga nagpuyo din sa balay, akong asawa nga duha asawa pa makapanimala at pang akong tao kapag kami din nagpuyo. Pero magkahog sa amin kung
mo ani ang akong mga mata. Oh, sige, Col. Salamat kayo, Col. Salamat.